jewelry? The Bible and jewelry. Jewelry. Ano ba ang jewelry? Ano ba ang definition nito? Sa Tagalog, alahas siya. Or, okay na. Pag jewelry, ang ibig niyang sabihin, parang decoration na para yung mukhang simple, medyo magkaroon ng kulay or buhay para hindi mukhang plain lang. Ito ay pwedeng yari or gawa sa precious metals or gems tulad ng mga diamond, emerald, ruby, pearl, sapphire at kung anik-anik pang mga bato-bato dyan. At yung mga metals na gold, silver, hindi ko alam kung ano pa ibang mga metals. Basta yun lang mga metals na yun ang may mga halaga. So, ang reading natin po ay kinuha ko sa 1 Peter 3, 3-4. Sa 1 Peter 3, 3-4, NLT version ito. Don't be concerned about the outward beauty of fancy hairstyles, expensive jewelry, or beautiful clothes. Sa 4, you should clothe yourselves instead with the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. Sa NIV, maganda rin yung pagkaka-translate din ito. Hindi na rin nagkakalayo dito sa NLT. Yung isa naman nating reading is 1 Timothy 2, 9-10. NLT din ito. And I want women to be modest in their appearance. They should wear decent and appropriate clothing and not draw attention to themselves by the way they fix their hair or by wearing gold or pearls or expensive clothes. For women who claim to be devoted to God should make themselves attractive by the good things they do. Pwede nyo rin pong basahin yung NLB. Maganda rin yung kanyang translation doon. Even before pa man, ang jewelry ay naging parte na ng ating kultura. Noong unang panahon pa na ancient times, mayroong mga accessories yari sa iba't ibang mga may halagang metals at bato-bato. Yun nga, yung ginto, silver, stainless, etc. At bato na iba-ibang kulay, like emerald, ruby, pearl, sapphire. Hindi ko na alam yung ibang mga bato. Ang halaga at ganda nitong jewelry or alahas ay masigit pa ang value o ang material nitong halaga sa presyo nito. Ibig sabihin, sinisimbolo nito ay love, estado sa buhay, or ating personal expression, maging diamond rin ba ito na necklace, kwintas, or eleganting hikaw at earrings. Ginagawa silang mga ganon. Itong mga adornment na ito, or sometimes borloloy ang tawag natin, ay nagdadagdag ganda. Nag-e-enhance siya, nag-i-improve ang itsura ng tao. Pero sa mga verses na binasa natin, mas dapat na ang naha-highlight or ang mas may importance ang pagiging modest. Modest ba yung mahinhin? Not proud, hindi mayabang, or bilib sa sarili. At yung inner beauty or panloob na kagandahan, ugali, at hindi umaasa lang sa mga dekorasyon sa katawan. Sa 1 Timothy 2:9-10, si Apostle Paul nag-a-advise sa mga kababaihan na manamit ng modest or disente. At yung wasto or kabagayan. Yung mas bagay siguro mas bagay sa mga okasyon ang mga sinusuot. Mag-focus sa good deeds at devotion sa Diyos kaysa magtodo-todong ayos ng alahas at mga palamuti sa katawan at buhok. At doon naman sa 1 Peter nga, si Peter naman
ang nag-encourage or hinihikayat ang mga kababaihan na unahin ang inner beauty kaysa sa external na kaayusan. True beauty comes from a gentle and quiet spirit. Ang mga Christian women ay tinawag para ma-embody nila ang pagiging modest, may humility, at mag-focus sa panloob na transformation, imbes na umasa lang sa puro panlabas. Yung iba kasi, pag ano nga, nakikita naman natin, plain looking, pero kapag nag-makeup na at nagsuot na naman kung ano-ano, agaw pansin na sila. Ganun nangyayari. Sa ating pag-aaral at pag-intindi sa mga passages na ito sa Bible, mas matutulungan tayong prioritize at alamin natin ang mga bagay-bagay na dapat unahin para mas ma-develop ang inner selves natin at maging maganda ang relasyon natin sa Diyos. Na ang totoong kagandahan, yun nga, true beauty, ang nakikita sa ating mga kilos, attitude, at paglago natin spiritually. Sa Biblia, ano nga ba ang sinasabi nito about jewelry? Mayroong iba't ibang mukha at pananaw ang jewelry. Habang may mga warning or babala sa sobrang pagiging materialistic at pag-idolize, yung pag-admire sa or paghanga sa panlabas na anyo nito, meron din itong pag-recognize or pansin sa beauty ng jewelry. At may mga sinisimbolo din ito sa religious aspect. Mayroong mga instances sa Bible kung saan ang Diyos ay nag-command na gamitin ang jewelry sa religious settings. Religious settings, hindi naman sinabing sa katawan ng mga tao. Example, sa Exodus 35:22. 35:22. Pwedeng pakibasa na lang din sa NIV, NIV or sa NLT. Ano yun go? Exodus. King James ba? Exodus what? Exodus 35:22. Mm-mm. And they came, both men and women, as many as were willing-hearted, and brought bracelets and earrings and rings and tablets, all jewels of gold, and every man that offered an offering of gold unto the Lord. Ngayon, parang naging offering siya, no? Hindi. Sa Lord. Sa Lord, hindi sinusuot ng mga tao. At meron din sa Revelation 21:18 to 21. Revelation 21:18 to 21. Revelation 21:18. To 21. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold like unto clear glass. And the foundations of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third a chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the tenth a chrysoprasus, 11th a jacinth, 12 an amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gates was of one pearl. And the street of the city was pure gold, as it were, transparent glass. Okay. Yeah, temple ng Lord yan. Oo, yes. So, yung Sa Lord pa rin. So, yung description noong New Jerusalem or Holy City ay may dekorasyon or adornment nga ng iba't ibang precious gems or stones at gates na yari sa perlas. Ano ka itsura ng gate na yari sa perlas? At nga, iba-ibang yung 12 gems or stones ang naka-indicate sa Revelation. Yun nga, yung binasa ni Gabo na sa totoo lang, hindi ko nga alam to mga to eh. Kung ano yung mga jacinth, yung si amethyst, yung beryl, hindi ko rin alam kung ano si beryl. Yung topaz. Topaz yun yung ano mo, birthstone.
Tapos may emerald, pearl. Ikaw ginawa yung gate pearl. Oo. Dapat may balance sa pagitan ng pagpapahalaga sa inner beauty at pag-recognize sa nararapat na paglagyan ng mga dekorasyon or adornment in religious contents. Sobrang attachment at paghanga sa alahas or jewelry ay pakaingatan natin. Babala ito sa atin din at nang di tayo mahulog dito at mapahamak. Ang gamit naman nito sa pagpapaganda sa ating pupuntahan sa langit ay kinikilala at ipinag-utos ng Lord sa place of worship natin sa buhay na walang hanggan. Para siguro hinahanda yun talaga para pagdating natin doon, napakaganda ng ating patutunguhan, ng ating pupuntahan. Yun. Ang jewelry ay may mga biblical meaning at significance sa Bible. Nagsisimbolize ito ng wealth, karangyaan, at estado, pag-ibig, commitment, at devotion kay God. Wealth and status sa Genesis 24:53. Genesis 24:53. 24. 53. And the servant brought forth jewels of silver, jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah. He gave also to her brother and to her mother precious things. Yun. Balen nga, inayusan daw si Rebecca ng jewelry para mag-signify ng karangyaan bilang asawa ni Isaac. Siguro, nung unang panahon, ganun ang ginagawa nila, no? Yun, inaayusan para malaman na may kaya yung mga asawa nila. Yung Pharaoh, nagbigay kay Joseph din ng gold ring at pinagsuot siya ng mga fine garments para naman i-symbolize yung kanyang yung pag-angat niya sa posisyon na nasa Genesis 41:42 na parang authoritative. Genesis 41:42. And the Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand and arrayed him in vestures of fine linen and put a gold chain around his neck. Ayun. Sa mga examples na ito, pinapakita lang kung paanong ginamit ang jewelry para ma-highlight ang financial prosperity at position sa society. Madami pang verses sa Bible ang nagsisimbolize ng love. Sa Hosea yata, meron nun. Hindi ko lang alam kung ano yung verse. Basta alam ko meron sa Hosea. At sa devotion sa God, meron din ito. Ma-research na lang siguro. Ito yata yung may ginawa ang mga Israelites na breastplate na may jewelry para suotin ng high priest na may mga bato-bato representing the 12 tribes of Israel. Nasa Exodus 28:15-21. Masyado nang mahaba, anak. Ayun, basta yun yung nagpagawa ng breastplate. Yan. Symbolic meaning of jewelry sa Bible. Yun nga, it represents wealth and status also noong binigyan si Joseph ng gold signet ring. Simbolo nito ang pag-angat sa posisyon ni Joseph, kumbaga, second in command sa Egypt. Sa Proverbs din, may virtuous woman na may suot na alahas para ipakita na yung asawa niya ay nakaaangat sa buhay. May kaya sila or mayaman sila. Jewelry sa Biblia ay may mga symbolic na kahulugan din, patungkol sa love at commitment. Sa Song of Solomon, yung bride may suot-suot ng precious gem, simbolo ng pagmamahal sa kanya at commitment ng asawa niya. At madami pang iba. Sa ating mga readings ngayon, sa 1 Timothy 2:9-10, at yun nga, sa 1 Peter 3:3-4, ang importante lang, maintindihan natin
ang nilalaman ng mga passages na ito, na ma-highlight at mag-focus tayo sa spiritual matters, sa ating inner character, yung panloob, at ang importante, moderation din. Sa Timothy, pinapayuhan ang mga kababaihan na magdamit ng hindi mahahalay, yung modest. At huwag maglagay ng sandamukal na dekorasyon sa katawan na sobrang mamahalin na takaw pansin sa mga magnanakaw. Katulad nga sa atin, di ba? Kapag mga yun ang mga naho-hold up. But instead, yung panloob na kagandahan ang unahin. Sabi nga, true beauty lies in a person's character at sa ating relasyon sa Diyos. Kapareho din sa 1 Peter 3, mag-focus sa kagandahan loob sa character, lalo na sa pagiging malumanay at quiet spirit, na yung mga material possessions like jewelry na mamahalin should not be the defining factor of a person's worth. Yung person's worth, yung kahalagahan ng iyong pagkatao. Nire-remind tayo ng mga believers na magtuon ng atensyon papunta sa mga bagay na spiritual kaysa sa mga worldly possessions. Sa New Testament, ine-encourage tayong pagtuunan natin o mag-focus tayo sa sa kindness, humility, patience. Mga inner character tayo mag-focus. Madaming verses sa Bible din ang may patungkol sa jewelry or nababanggit ang jewelry. Marami, maski pag sinearch mo siya, makikita mo. Sa Isaiah 3:18-23, sa Isaiah 61:10, Proverbs 25:12, sa Genesis 24:53. Itong mga verses na ito, may mga katuruan patungkol sa mga importanteng lessons about humility, spiritual blessings, wisdom, gratitude, at ang dapat na mas i-prioritize ang eternal value over worldly possessions. Yan, malapit na po tayong magtapos. Sa ating pagtatapos, dapat nating maintindihan na ang panlabas na anyo ay wag nating uunahin or maging priority natin. Bagkus, ang laban ng ating mga puso ang mangibabaw kung gaano ito kabusilak, kagandahang loob ng ating puso. Mas importante sa ating Panginoon ang puso nating tapat sa Kanya, nagsisik na mamuhay ayon sa Kanyang mga gawa. Kung ano po ang nasusulat sa mga verses na inaral natin sa 1 Peter, yun nga, sa 1 Peter at dun sa isa kay Timothy. Ang unahin o priority natin, ang panloob nating transformation. Yun ang dapat na nababago. Na may pusong ang reflection ay mga godly na katangian tulad ng love, kindness, humility at compassion. Nawang ang ating mga puso ay laging nakatuon sa kaharian ng ating Panginoon, sa God's kingdom, na puno ng kabanalan at nang makita sa atin ang kumikinang na pag-ibig ng Diyos mula sa atin at magbigay ng magandang epekto sa mundong nakapaligid sa atin na may impact sa mga taong nakakakilala sa atin o nakakakita sa atin. Yun lang po ang ating lesson about jewelry. Kasi kasing parang nag-ano ka rin sa akin na yun nga dahil sa mga parents natin, nagbigay din sa atin ng mga sets of jewelry. Na sa totoo lang, iniisip ko, ano kaya ang mga gagawin natin dito? Lahat tayo, may mga malalaking mga bato-bato dyan na nakatago. Yun. Yun lang po ang ating topic about jewelry sa Bible. Kaya naghanap ako ng topic about jewelry. Yun.